Naranasan niyo na bang makipag-usap sa isang bata na nagsisimula pa lang magsalita? Diba nahihirapan tayong intindihin sila sapagkat di pa buo yung mga salita nila? Minsan, umiiba yung kahulugan o kaya naman umiiba yung pagkakaintindi natin. Mahalaga talagang kumpleto at maayos ang pagkakasabi natin ng mga salita upang maging maayos ang ating pagkikipagkomunikasyon at di ito magdulot ng kalituhan. Ngayon, ilalahad namin sa inyo ang isang konsepto sa linguistika na tumutukoy sa pinakamaliit na unit ng wika na may kahulugan. Ito ay ang mga bahagi ng salita na hindi na maaaring hatiin pa ng may kahulugan. At ang tawag sa pag-aaral na ito ay morpolohiya. Magandang araw sa ating lahat. Ngayon ay tatalakayin namin sa inyo ang module na nagmula sa Module ng Filipino, Module 4, Aralin 4, Morpolohiya. Ano nga ba ang morpolohiya? Ang morpolohiya ay isang sangay ng linguistika na tumutukoy sa pag-aaral ng mga morpema, ang pinakamaliit na unit ng tunog o kahulugan sa isang wika. Ang mga morpema ay maaaring maging mga salitang ugat o mga affixes o panlapi na nagbibigay ng dagdag na kahulugan sa mga salita. Bago tayo magpatuloy, lalahad ko muna sa inyo ang layunin ng module na ito. Pagkatapos natin pag-aralan ang module na ito, una, natutukoy na natin ang mga morpema ng isang salita. Pangalawa, nakakabuo na ng mga salita gamit ang ilang mga morpema. Pangatlo, na isa-isa at natutukoy na ang mga halimbawa pagbabagong morpoponemiko. Ano nga ba ang morpema? Ang morpema ay isang konsepto sa linguistika na tumutukoy sa pinakamaliit na unit ng wika na may kahulugan. Ito ang mga bahagi ng salita na hindi na maaaring hatiin pa ng may kahulugan. Bawat salita sa isang wika ay binubuo ng mga pantig na pinagsama-sama. Subalit, hindi lahat ng pinagsama-samang pantig ay nakakabuo ng isang salita. May tatlong uri ng morpema. Ang morpemang di malaya o tinatawag din na panlipi. Ang pangalawa, ang morpemang malaya o kilala rin bilang salitang ugat. At ang pangatlo ay ang morpemang di malaya na may kasamang salitang ugat. At yan yung kahulugan ng morpema. Dito naman tayo sa uri ng morpema ayon sa kahulugan. May dalawang uri ng morpema ayon sa kahulugan. Una, ang morpemang may kahulugang pangnilalaman o lexikal. At ang pangalawa, ang morpemang may kahulugan pangkayarian o morpemang pangkayarian. Simulan muna natin sa morpemang may kahulugan pangnilalaman o leksikal. Ito ay nangangahulugan na ang mga leksikal na morpema ay ang mga unit ng wika na nagdadala ng tiyak o eksaktong kahulugan. Ito ang mga salitang nagpapahayag ng pangunahing ideya o konsepto. Ang morpema ay tinatawag din na pangnilalaman dahil may kahulugan sa ganang sarili o nakakatayo mag-isa. O sa ibang salita, di mo na kailangan dugtungan ang mga salitang ito sapagkat meron na itong sariling kahulugan at maaaring magbago ang kanilang kahulugan pagdudugtungan. Morpemang may kahulugan pangnilalaman o leksikal. Halimbawa, bahay, lapis, takbo, ito, ako, at madami pang iba. Dito naman tayo sa morpemang may kahulugang pangkayarian o morpemang pangkayarian. Ang pangalawang uri ng morpemang ito ay parang kabaliktaran lang o kasalungat ng morpemang may kahulugang pangnilalaman o leksikal, sapagkat ang morpemang pangkayarian, ito ang mga salitang nangangailangan ng iba pang salita upang mabuo ang kanilang gamit sa pangungusap. Wala itong kahulugang taglay hanggat di ito na isasama sa iba pang morpema. Binubuo ng pananda at pangugnay. Tumutulong ang mga pangatnig, pangukol, pangakop, at pananda. Halimbawa nito, magaling si Raymond sumayaw kaya nananalo siya sa contest. Yan yung halimbawa ng morpemang pangkayarian. At yan yung dalawang uri ng morpema ayon sa kahulugan. Ang morpemang leksikal at ang morpemang pangkayarian.
Dito naman tayo sa uri ng pagbabagong morpoponemiko. May 5 uri ng pagbabagong morpoponemiko. Ito ang asimilasyon, pagpapalit, paglilipat, pagdaragdag, at pagkaltas. Dito muna tayo sa asimilasyon. Ang asimilasyon ay tumutukoy sa pagbabagong anyo ng morpema dulot ng pag-impluwensya ng mga katabing tunog nito. Ang panlaping nagtatapos sa nang ay pinapalitan ito ng N o M, gaya ng panlaping sing na magiging sin at pag. Halimbawa, ang salitang nagsisimula sa mga patinig at katinig na K, G, H, N, W at Y ay idinadagdagan ng panliping sing at pag. Halimbawa, sing plus haba equals singhaba. Pang plus awit equals pang-awit. Sa mga nagsisimula naman sa D, L, R, S at T ay may panlapi na sin o pan. Halimbawa, sing plus tamis equals to sin plus tamis equals sin tamis. Pang plus dagat equals pan plus dagat equals pandagat. Sa mga nagsisimula naman sa B at P ay may panlapi na sim at pam. Halimbawa, pang plus basa equals pam plus basa equals pambasa. Sing plus payat equals sim plus payat equals simpayat. At yan yung halimbawa ng asimilasyon. Ang susunod na magtatalakay ng uri ng pagbabagong morpoponemiko ay ilalahad sa Partial, pagbabago sa unang morpema. Ang ponemang N ay nagiging M o nananatiling M dahil sa kasunod ng tunog. Kapag kinakabit sa salitang ugat na nagsisimula sa titik P o B, ang N ay nagiging M. Nakakalito po, di ba? Pero para mas maunawaan po natin, meron pong halimbawa. Ang salitang pang plus bansa, nagiging pambansa. Pinilitan ng letrang N ng letrang M para maging pambansa. Sa pagpapatuloy, ito ang allomorph ng morpema. Pwedeng magbago ang anyo ng isang morpema dahil sa impluwensya ng kalikiran at ito ay tinatawag na allomorph. Ang morpemang pang ay may 3 allomorph: pang, pam, at pan. Una, ginagamit ng allomorph na pang kung ang inunlapiang salita ay nagsisimula sa mga patinig o sa ilang katinig. Ito ang halimbawa: pang-alis, pang-walis. Ginagamit ang allomorph na pam kung ang inunlapiang salita ay nagsisimula sa titik P o B. Pambansa, pam-pito. Ginagamit ang allomorph na pan kung ang inuunlapiang salita ay nagsisimula sa titik D, L, R, S, T. At ito ang halimbawa: pandikit, pantuos. Pagbabago ng kapwa panlapi at salitang ugat. Una, may pagbabagong nagaganap sa ponemang M at N kapag nawawala ang ponema at napasama sa kasunod. Kasama rito ay ang pagkawala ng unang titik ng salitang ugat para mas madalas ang pagbigkas. Halimbawa, pang-tali, ito ay magiging panali. Pang-palo, ito naman ay magiging pamalo. Pagkakaltas ng ponema. Ito ay nangyayari kapag kinakaltas ang isang ponema o morpema sa unahan o gitna ng salita. Halimbawa, takip, dadagdagan ng an, nagiging takpan. Tikim, dadagdagan ng an, nagiging tikman. Sara, dadagdagan ng han, nagiging sarhan. Laba, dadagdagan ng han, nagiging labhan. Kapag titingnan natin ang pagkakaltas ng ponema, tinutukoy natin ang mga pagbabago o pag-aalis ng isang tunog o ponema mula sa isang salita o pangungusap.
Pangatlo, pagpapalit ng ponema. Ito ay nagaganap kapag nagbago ng anyo ang isang ponema sa pagbuo ng isang salita. Halimbawa, Ang D ay nagiging R. Kagaya ng lakad, dadagdagan ng an magiging lakaran. Ang H ay nagiging N. Kagaya ng tawa, dadagdagan ng han magiging tawanan. Metathesis. Kapag ang salita ay nagsimula sa L o Y, ang nilalaman ng panlaping N, ang I at ang N ay magkakapalitan ng posisyon. Halimbawa, N plus lipad. Imbis na inlipad, dahil nga sa ang N at saka ang I ay magkakapalitan ng posisyon, ito ay magiging nilipad. N plus yaya, ito ay magiging niyaya. Paglipat ng diin. Nangyayari ito kapag nililipat ang diin ng morpema kung ito ay nalipian. Kapag ang salitang ugat ay nilalagyan ng panlapi, nagbabago ang kahulugan nito. Halimbawa, linis plus an. Imbis na linisan, ito ay magbabago. Magiging linisin. Dahil nga, ang salitang ugat ay nilalagyan ng panlapi, kaya nagbabago ang kahulugan. Reduction. Nangyayari ito pag may inuulit sa pantig ng salitang ugat. Ang pag-uulit na ito ay maaaring magpahiwatig ng kilos na ginawa o gagawin pa lamang. Tagagawa ng kilos o pagpaparami. Halimbawa, pamalo. Ito ay magiging pamamalo. Panali. Ito ay magiging pananali. Parang inuulit yung mama, nana. Pamalo nagiging pamamalo. Panali nagiging pananali. Reduction. Nangyayari ito pag pinag-isa ang dalawang salita, ngunit may pagkaltas ding kasama. Halimbawa, winika ko ay naging ika ko dahil may ikinaltas na letter, kaya naging ika ko na lang. Hintay ka, ito ay magiging tay ka. Parang may shortcut na pangyayari. Parang shortcut nila yung Mga anyo ng morpema. Sa konteksto ng morpemang gramatikal, mayroong 3 anyo ng morpema. Ito ay ang mga pang-ukol, pang-uring panlunan, at pang-uring pamilang. Ang uring pang-ukol ay ang mga tawag sa mga salitang nag-uugnay sa isang pangalan sa iba pang salita sa pangungusap, kagaya ng sa, para kay, mula sa, ayon kay, at iba pa. Halimbawa, para kay Ginang Cruz ang regalo. Para sa guro ang regalo. Pang-uring panlunan. Ito ay ginagamit upang ilarawan ang kalagayan o kalusugan ng isang tao o bagay. Ito rin ay karaniwang nakaugnay sa pandinig at pandamdam ng isang individual o ng isang bagay. Halimbawa, maganda, malamig, masarap, at masakit. Pang-uring pamilang. Ito ay tumutukoy sa dami o bilang ng mga tao o bagay. Ito rin ay karaniwang nagsasaad ng bilang o pagkakasunod-sunod. Halimbawa ng pang-uring pamilang ay 1, 2, 7, 3, at 16. Kayarian o pagbubuo ng mga salita. Sa pag-aaral ng wika, ang kayarian o pagbubuo ng mga salita ay tumutukoy sa paraan kung paano binubuo ang mga salita mula sa mga morpema.
Ang mga morpema ay ang mga pinakamaliit na unit ng wika na may kahulugan. Ang proseso ng pagbuo ng mga salita ay mahalaga sa pag-unawa sa estruktura ng wika at kung paano magkaroon ng iba't ibang kahulugan ang mga salita. May mga iba't ibang paraan ng pagbuo ng mga salita sa pamamagitan ng pag-ayos at pag-uugnay ng mga morpema. Narito ang mga ilang halimbawa ng mga paraan ng pagbubuo ng mga salita. Pagsasama. Ito ay ang paraan ng pagbuo ng mga salita sa pamamagitan ng pagpapakabit ng dalawang o higit pang mga morpema. Halimbawa, maganda, mag plus ganda. Pangalawa, malungkot, malong plus kot. Pag-uulit, ito ay ang paggamit ng parehong morpema ng dalawang o higit pang beses upang magbuo ng bagong salita. Halimbawa, daldal, dal plus dal. Kulang-kulang, kulang plus kulang. Pagsalaysay, ito ay ang paggamit ng morpemang nagpapahayag ng pagkakaugnay ng mga salita sa loob ng isang pangungusap. Halimbawa, ako'y, ako plus y, ako'y. Siya'y, siya plus y, siya'y. Pagsasama salita. Ito ay ang pagbuo ng mga salita sa pamamagitan ng pagsasama ng mga salitang may katulad na mga tunog o morpema. Halimbawa, hipon, hiwa plus ipon. Pangalawa, sanggol, sang plus bata. Sinasabi dito sa pagsasama salita na ang salitang may pagkakatulad ng mga tunog. Like for example, kanina sa sinabi kong hipon, hiwa at ipon, 'di ba? So, 'yan yung mga halimbawa ng pagsasama salita. Ang mga paraan ito ay nagpupuo ng mga salita ay nagbibigay daan sa malawakang paggamit at pag-unawa sa wika. Sa pamagitan ng pag-aaral ng kayarian ng mga salita, may maiintindihan ang kabuuan ng wika at kung paano ito nagbabago at nag-i-evolve